Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 53 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Pagkatapos ng matinding laban sa pagsusulit nina Arthur at Caspian, natapos na ang huling pagsubok ng araw. Inanunsyo ni George, isa sa mga taga-suri, ang pagtatapos ng eksaminasyon at inutusan ang mga kalahok na kunin ang kanilang adventurer card sa front desk. Habang nagsisialisan ang mga tao, tahimik na tumalikod si Caspian habang si Arthur ay nakatingin pa rin sa kanya, puno ng respeto at kuryosidad. Sa kanyang opisina, habang umiinom ng kape, binalikan ni Caspian sa isip ang kanilang laban. Napabuntong hininga siya, hindi maalis sa isipan niya ang galing ni Arthur. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok sina George at Emily, halatang naguguluhan at nais ng kasagutan sa mga kakaibang kaganapan sa araw na yon. Nagulat sila sa dami ng batang aplikanteng pumasa bilang B-class adventurer. Ayon kay Emily, bihira ang makakita ng isang bata, 11 pa lamang, na umabot na sa light orange stage ng Mana Awakening. Tahimik pero seryoso si Caspian habang pinapasara ang pinto, at saka ibinunyag ang isang malaking lihim, ang dating pagbabawal sa mga duwende at elf na maging lisensyadong adventurer sa sapin ay tinanggal na. Hindi pa ito ipinapaalam sa publiko, ngunit ilang linggo na siyang abisado. Ang mga aplikanteng nakita nila ngayon ay kabilang sa mga unang kinatawan mula sa iba't ibang lahi. Binuksan ni Caspian ang kanyang talaan at ipinaliwanag ang bawat isa. Si Lucas Wykes ay isang half-elf na galing sa kilalang pamilya Wykes, isang angkang may masamang reputasyon dahil sa paggamit ng madidilim na paraan upang makabuo ng mas malalakas na mage. Kahit anak ng isang aliping elf, taglay ni Lucas ang pambihirang galing sa apoy at nagising ang kanyang kapangyarihan sa murang edad na 8. Dahil naabot na niya ang limitasyon ng paglago gamit ang mga beast core at elixir, pinilit siyang sumabak sa aktwal na labanan bilang adventurer. Samantalang si Elijah Knight ay isang misteryosong nilalang na pinalaki ng mga duwende, ngunit ang kanyang pinagmulan ay hindi pa rin alam. Bagamat kamakailan lang siya nagising at nasa dark red stage pa lamang. Tinanggap siyang B-class dahil sa suporta ng isang makapangyarihang tao na hindi kayang tutulan ni Caspian. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang masked augmenter na nakilala bilang Note na walang iba kundi si Arthur. Inamin ni Caspian na wala siyang ideya kung sino ito, pero napansin niyang sinusuportahan ito ng House Flamesworth, isang makapangyarihang angkan na kilala sa mga fire mages. Nagulat si Emily sa narinig, at napagtanto nilang kaya pala napakahusay ni Arthur sa apoy. Binalaan ni Caspian ang dalawa na huwag ikakalat ang impormasyong iyon hanggang sa maging opisyal. Nang sila'y lumabas, naiwan si Caspian sa kanyang pag-iisa, muling iniisip ang kakaibang estilo ni Arthur. Bagamat may mga pagkakataong tila hindi sanay si Arthur sa sarili niyang katawan, hindi matatawaran ang kanyang galing sa espada. Naisip niya na kapag lubos na nitong nakabisado ang sarili, magiging isa siyang nakakatakot na mandirigma. Ngayong bukas na ang pinto para sa mga elf at duwende bilang adventurer at estudyante, ngumiti si Caspian, isang bagong panahon ng pagkakaisa at kapangyarihan ang parating. Samantala, sa kaharian ng Eleanor, nakatayo si Tessia sa kanyang balkonaheng nagmamasid kay Arthur sa pamamagitan ng mahiwagang kristal. Bagamat masaya siya para sa kaibigan, hindi niya maitago ang selos lalo na't nakita niyang masyadong palakaibigan ito sa isang babae. Sa inis, sinipa niya ang pader at nagkaroon ito ng bitak. Galit siya at nagselos, siya ang unang naging kaibigan ni Arthur. Pumasok siya sa kanyang kwarto, nagtatampo, at binubuntong hininga ang kasalanan kay Arthur sa palagi nitong pagtrato sa kanya bilang bata. Hawak niya ang kristal habang pinagmamasdan si Arthur na masayang tumatawa. Ang tanga mo. Bulong niya, bigla na lang pumasok ang kanyang lolo, si Verion. Dala ang balita. Nabigla si Tessia at binato ito ng unan. Tinukso siya ni Verion tungkol kay Arthur na apo sa tuhod raw niya, dahilan para mas lalo siyang mainis. Ngunit nang sabihin nitong may magandang balita siya, naging seryoso si Tessia. Inihayag ni Verion na may posibilidad siyang makapasok sa Xerus Academy, ang parehong paaralang papasukan ni Arthur balang araw. Nagsigawan si Tessia sa tuwa, paulit-ulit na tinatanong kung totoo ang balita,
pumasok ang kanyang mga magulang, si Queen Miriel at King Alduin, at kinumpirma ang sinabi ni Varian. Dahil sa koneksyon ng kanyang lolo sa direktor ng Xerus Academy, may tsansa siyang makapasok. Nabanggit din nila ang negosasyon na isinasagawa upang maisama ang kabataang elfo at duwende sa edukasyon ng mga tao, isang hakbang na nagsimula matapos ang Continental Tournament. Ipinaliwanag ni Alduin na balak ni Arthur na mag-adventure muna ng 3 taon, kaya kung magsusumikap si Tessia, siya ang magiging senior ni Arthur sa akademya. Mula sa pagkatampo, napalitan ng sigasig at inspirasyon ang damdamin ni Tessia. Sa posibilidad na makasama at muling makita si Arthur, puno siya ng bagong determinasyon. Sa unti-unting pagbagsak ng mga hadlang sa pagitan ng mga lahi, parehong Sapin at Eleanor ay humahanda sa pagsilang ng bagong henerasyon, isang panahon ng pagkakaisa, kapangyarihan, at pag-asa. At dito nagtatapos ang chapter 53 ng The Beginning After the End. Salamat sa patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na kabanta. Paalam.